Ayan. Sige nga, palakpakan natin ang Lord. Sige nga. Sound check. Hey, 1, 2. Sige nga, isa pa. Woo! Praise God. Thank you, Lord. Ayan. Ano ulit yung series natin ngayong month na to? Oy, anniversary natin ha? Church Anniv month natin. Itong buong itong buong month na to. So ano nga ba yung topic natin this whole month? Spirit-filled, lalo yan may lalaka mo. Spirit-filled month. Life month. Title natin for this whole month. Ano nga ba yung tinuro? Sige nga, kung alam pa ninyo. Ano yung tinuro ni Kuya Radley last week? Ano? Di ko nakikita. Filled with the Holy Spirit, by the Holy Spirit, for us to obey God. Para sumunod tayo sa Panginoon. Regardless, kung naiintindihan mo man or hindi, ang panawagan nating isa is sumunod sa ating Panginoon. And right now, ang isi-share po sa inyo is this: we are empowered to walk in discernment. Pakisabi, empowered to walk in discernment. Yung discernment, hindi na masyadong nagagamit nowadays. Nung medyo bago-bago ako dito, palaging discern mo to, discern mo yan, check mo to, check mo yan. Pero ngayon, gagamitin natin ulit siya. And syempre, gagamitin natin siya sa tamang paggamit, sa tamang pamamaraan. We will not use this term. Mamaya, meron akong tuturo regarding dyan, na basta-basta na lang. So, ang sabi dito, discernment, this is the ability or the power to judge well. Ito daw yung kakayanan natin or kapangyarihan natin to judge well. Ay, Kuya Zap, pwede mag-judge? Mamaya, check natin. Okay, in Christian context, perception, ang sabi dito, in the absence of judgment, with the view of obtaining spiritual guidance and understanding. Di ko nakakit sa gulat. Ayan. Ayan. With the view of obtaining, or itong message na to, malalaman natin kung paano rightfully gamitin, according to the Word of God, ang word na discernment, and at the same time, kung paano natin siya ma-apply sa ating mga buhay. Ito yung mga synonyms niya: judgment, enlightenment, sensitivity, insight, cleverness, intelligence, sharpness, awareness, wisdom. Sa pagkatagalog niya, ito medyo malalim to, hindi ko lang kung meron makakagets sa Tagalog translation niya, Pag-aninaw, ay kalalam na. Pagkakita, pagkakilala, pag-intindi, pagkaalam, pagkawari, mabuting pasya. Meron din dyan yung karunungan at saka yung espiritual na pangunawa. Yan yung discernment daw. So, Kuya, wala pa rin ako naiintindihan. Ako rin. Hindi, joke lang. Meron tayo dito. Unti-untiin natin siya kung saan nanggaling yung word na discernment. Sa Hebrew, isa sa mga Hebrew word niya is bin. Hindi ko lang kung tama yung pagkakabanggit. Bin or bain. Ang sabi dyan, Hebrew word for discernment and understanding. Kasi hindi natin pwedeng paghiwalayin yung discernment and understanding. It is to separate mentally or distinguish, that is generally understand, attend, consider, be cunning, or be wise. Ang sabi dyan, diligently, direct, discern, eloquent, feel, inform, instruct, have intelligence, know, look well, mark, perceive, to be prudent, and regard. Ang dami pa niyan. Check pa natin yung iba. Pero ito yung kadalasan na ginagamit ng word na discernment and understanding. Yung word na shama or shama. Okay, yan. Ang sabi niya dyan, ayan, to hear, to listen, and to obey. Pakisabi, shama. To hear, to listen, and to obey. So ulitin ko lang, yung discernment and understanding, they go hand in hand. Hindi sila pwede maghiwalay. Nakukuha ba? So far, naiintindihan naman. Nakakasunod ba? Salamat. Alright, yung isang word niya pa is anakrino or anakrino. Greek word for discern. Ito yung discern lang to. Ang sabi niya dito, properly to scrutinize. Yung scrutinize is himay-himayin. Okay, alam mo yung paghihimay, para hindi ka matinik sa isda, hihimayin mo yan. Sa salita ng Lord, ganyan din ginagawa natin dapat. Hindi pwedeng kung ano lang yung narinig mo, ay, ang ganda nun, nakaka-bless yun lang. Hindi. Kailangan chine-check natin, in-scrutinize natin, hinihimay natin according to the Word of God. That is by implication or investigate, interrogate, determine. Okay? Ask questions, discern, examine, judge, and search. Yan yung mga meaning ng Greek and Hebrew word na discernment and understanding. So I hope sa buong oras na makikinig tayo, magkakaroon tayo ng discernment na galing sa Lord.
magkakaroon tayo ng understanding and ng wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Mag-start to sa 1 Corinthians 2:14-16. Ang sabi diyan, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Dito na lang ako titingin. And they can only discern by the Spirit. 15, the person with the Spirit makes judgment about all things, but such a person is not subject to merely human judgment. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Ang sabi po dito, no, the person without the Spirit does not accept the things that comes from the Spirit. Yun daw nakakatanggap lang ng mga bagay spiritual, yung mga taong spiritual. Kuya Zap, paano maintindihan yan? Gawin natin ganito. Spiritual man versus natural man. Yung natural man, tayo natin tanggapin si Kristo. But when we have received Jesus as our Lord and Savior, then we became this spiritual man. Nakakasunod. Nakukuha ba natin? Now, ang sabi dito, yung natural man cannot understand and will not receive the things na nanggagaling sa banal na Espiritu. Ano yung mga bagay na yan? Ito yung mga hindi born again. Ito yung mga hindi tumanggap kay Jesus. Kuya Zap, religion na naman yan. Hindi. Born again is a relationship with God. It is an experience, life-turning experience na pwede nating maranasan sa buhay natin. Hindi siya religion lang. Alright? That's why dito sa ating church, everyone is welcome. Wala tayong tinatangi. Iglesia ka man, welcome ka. Muslim ka, welcome ka. Katoliko ka, welcome ka. Kahit pa makasalanan ka, welcome ka. Kasi ito yung pinaniniwalaan natin. That religion cannot save you. Only our relationship with God can. Nakukuha ba natin? Alright, so ang sabi dyan, yung mga born again, sila lang yung makaka-receive nito. Sila lang yung makakatanggap nito. Ano yung mga bagay na yan? Yung visions, yan. Yung mga nag-speak in tongues, yan. Yung mga nagtatongues, yung word, yung mga prophecy, sila lang yung makaka-receive niyan. Sila lang yung tatanggap niyan. Bakit? Kasi sila lang yung nakakaintindi niyan. Well, on the other hand, kapag nag-tongues ka, for example, pumunta ka ng school, tapos nagtatangs ka lang dyan ng malakas, ano sasabihin sa'yo ng mga kaklase mo? Ay, baliw. Ay, lamina pa niyo, biya na mamumurit na yata. Yan yung mga tote. Bakit? Kasi hindi nila naiintindihan. Hindi nila magigets kung bakit mo ginagawa yon. Even yung prophecy, magbiasa-biasa ka mo. Hindi nila magigets. Pero ang ironic, bakit? Kasi itong mga tao na to are the same people who believe sa mga ghost. Yan. Ito yung mga naniniwala sa multo. Ito yung mga naniniwala sa mga horoscope. Huwag kang magsuot ng black ngayon kasi mamalasin ka. Kapag nakakita ka ng black na pusa, tumalangkot 3 beses pabaliktad. Ay, swerte ka kapag naka-brown ka ngayon. They believe those things, yet they don't believe in God. Kaya nga, well, no, segue ko lang, no, sobrang ironic talaga. Even yung mga atheists, they are in the field, alam mo yun, correcting people na hindi nyo. Galit sila kapag naniniwala ka sa Diyos. Merong mga tao, not all. Pero merong mga galit kapag hindi ka naniniwala sa Diyos. Ba't kayo galit kapag hindi ka naman naniniwala sa Kanya? Ba't sila galit? Kasi hindi naman sila naniniwala sa Kanya. So later on, mapag-aaralan din natin, how can we discern those type of spirits? Alright? So ang sabi dito, no, pag filled ka, lahat ng bagay i-judge mo. So Kuya Zap, okay lang maging judgmental if we are judging according to the Word of God. Iba yung nagko-condemn ka sa nag-judge ka. Ano yung ginajudge mo dito if it is good or evil? We need to discern yung good and evil. Mamaya, nasa pointers natin yan para hindi siya mag-overlap. So, ang sabi dito, we have the mind of Christ. Ito yung pinaka-last part na binasa natin. No? Sobrang tinding declaration nito ni Apostle Paul. Imagine you having the mind of Christ, yung pag-iisip na meron si Kristo, nasa iyo, meron kang ganong klaseng pag-iisip, Kuya Zap, parang imposible naman yun. Kasi ako, nagkakamali pa rin ako. Well, having the mind of Christ doesn't necessarily mean na perfecto ka. Pero alam nyo, we can have the mind of Christ if we let the Holy Spirit lead us into all truths. We can have the mind of Christ if we let the Holy Spirit lead us into all truths from His Holy Scriptures, according sa word pa rin ng Lord. And disclaimer lang, simula ngayon hanggang bago matapos to, palagi ko kayong idadirect sa salita ng Panginoon. Nandyan ba kayo? Kaya dapat puno tayo ng word ni Lord eh. Dapat
puspos tayo ng salitaan ng Panginoon. Kasi yan yung i-remind sa atin ng Banal na Espiritu. How can the Holy Spirit remind us of all truths if we are not reading the Word of God? Kasi yan yung sabi ng Lord, the Holy Spirit, the Spirit of God will remind us all truths. Papaano kung hindi ka nagbabasa? Papaano mo malalaman ulit? Papaano mo maaalala yung mga bagay na tinuro sa iyo ng teacher mo kung hindi ka nag-review? It's kind of impossible. Bakit? Kasi kailangan meron ka munang basahin, meron ka marinig, and then you're gonna review it, then dun ka i-remind. Maybe ng Panginoon, ng sarili mo dahil nag-review ka and all. So hindi pwedeng, Lord, remind mo ako dito. Saan? Kasi hindi ka nagbasa, hindi mo alam. Alam nyo, Kristiyano tayo, tama? Sino dito yung proud siya na Kristiyano siya? Taas mo yung kamay mo. Yan. Sige, baba niyo na. Iba na yung amoy. Yung mga sinasabi, for example, no, merong mga athletes, basketballista. Yung mga basketballista, for example, ako, malaki lang ako pero di ako marunong mag-basketball. Di ako magaling mag-basketball. Kapag nilaban mo ako sa kahit na maliit, pero marunong siya. Kasi craft niya yun eh. Kahit anong gawin ko, matatalo ako. Kasi malaki lang ako eh. Di ako marunong mag-dribble, di ako marunong mag-shoot. Ang ano ko lang, gwapo tsaka malaki. So, kunyari, no, gayo yung reaksyon niyo yung buri. Yung isang tao, kahit gaano siya kaliit, no, kahit gaano kaliit yung tao, pero kapag ito yung ano niya, ito yung buhay niya, ito yung palagi niyang ginagawa, kahit ano laki ko, matatalo pa rin ako. Why? Kasi itong tao na to, hinuon niya yung craft niya sa basketball. Kahit pahawakan ko itong base na to, ikumpara mo ko kay Harp, wala akong magagawa. Ang gagawin ko rin, hahampas ko lang yan. Siya tutugtog niya. Yung drums, pahawakan mo ko ng stick, mag-iingay lang ako. Bakit? Kasi hindi ko craft yan. Hindi ko alam yan. Ngayon tayo, we are calling ourselves Christians. Pero bakit hindi tayo nagbabasa ng Panginoon? Dapat ito yung mastery natin. Dapat ito yung buhay natin. Regardless kung anong career na meron ka, pero dapat ito yung isa sa mga pinaka-priority natin. Now the question is, are we prioritizing the Word of God? We are calling ourselves Christians. But then again, this is my one question to you. Ganun ba tayo ka-in love sa salita ng Panginoon? You want to discern? Then, read the Word of God. Makakapag-discern tayo ng mga bagay na yan. Empowered to walk in discernment. This means that through the Holy Spirit, we are empowered to discern the will of God. Sino ditong gustong malaman yung will ng Panginoon? Makinig ka para sa ito, para sa ating lahat to. Sabi dito, knowing the will of God in our lives is very important. Naniniwala ba kayo doon? Aba, importante yan. Saan ka pupunta? Maliban sa will ng Panginoon. Hindi, Kuya Zap, ito yung plano ko eh. Kapatid, uulitin ko lang. Mas yung plano ng Diyos kasi sa plano mo. We know, narinig na natin ito na maraming beses, that the best thing that can happen in a person's life, in our lives, is the will of God. Tama ba? Eh, ba't hindi tayo nagpapasakop? Eh, ba't ginagawa pa rin natin yung gusto natin? And only the Holy Spirit can fill us with the knowledge of God's will. Yung banal na Espiritu lang ang tutulong sa atin para magkaroon tayo ng karunungan, kaalaman, patungkol sa will ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang sabi ng Colossians 1:9-10, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. Sabi dyan, we continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom that the Spirit, sound check, gives us. Ang sabi dyan, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. So ito daw yung pinapanalangin nilang patuloy, continually, non-stop, that you will be filled. Ang sabi dyan, we continually ask to fill you with the knowledge of His will. Na mapuno kayo para malaman nyo yung kalooban ng Panginoon sa buhay nyo and all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Ito yung pinapanalangin nilang non-stop. Why? Because to know God and what He requires of us is the first requirement na meron tayo or should be our first priority. Ulitin ko lang. To know God and what He requires of us is our first priority. Alam nyo ba, can we show yung mga prayer points natin ulit? Please. Lalo na yung una at saka pangalawa, can we show our prayer points? Ang sabi dyan, rebuke yung drugs, spirito ng drugs. At saka yung untimely and young parenthood, ano yan, yung premarital sex. So, bakit meron ganyan? Alam nyo, kung meron tayong fear of the Lord, wala mang kwenta yung mga bagay na yan. Bakit? We are value on the Lord rather than the sin. Ngayon, itong mga tao,
we are not condemning you if you are this person. Kung nandirito ka ngayon or if you are watching and then you're struggling sa drugs, struggling sa anumang addiction, struggling sa pornography, sa masturbation, sa premarital sex, we encourage you, after ng service na to, puntahan nyo kami, yung mga followers, magsabi kayo or mag-chat kayo sa amin nang matulungan po namin kayo. Hindi namin nahayaan na magpatuloy kayo sa kasalanan. We wanted to help you, but we cannot help you unless you help yourselves first. Kailangan mag-take ka ng first step, humingi ka ng tulong. Bakit? Kasi hindi kami manghuhula. For example, nagkakaroon ka na ng struggle dahil nakagamit ka na ng drugs, na naranasan mo na parang masarap siyang gamitin, and then nahuhook ka na, na-addict ka na. Pero gusto mong lumaban, hindi mo alam paano. Paano namin malalaman kung di ka lalapit sa amin? The first step na kailangan mong gawin, humingi ka ng tulong. Una, siyempre sa Lord. Pangalawa, kung hindi mo alam kung paano humingi ng tulong sa Lord, lumapit ka sa amin. Hindi ka namin i-condemn, don't worry, makasalanan din kami na binago lang ng Lord. So once again, if you're struggling, regardless of what sin is that, na for the longest time, bounded ka doon, humingi ka ng tulong. We are very much willing to help you. Nakuha ba natin? At syempre, hindi will sa atin ng Panginoon na mamuhay tayo dun sa kasalanan na yon. If you have a struggle sa anxiety, nagkakaroon ka ng anxiety attacks, panic attacks, depression, lumapit tayo sa mga kuya natin, sa mga forerunners natin, para matulungan din nila tayo. For them to help us, para malaman natin, ano nga ba yung sinasabi ni Lord, sa word ni Lord regarding sa mga bagay na nangyayari na yan. Nakukuha ba natin? Kasi kailangan nating malaman yan. And hindi yan tumitigil. Dapat hindi tayo titigil na malaman, matutunan yung will ni Lord for us. Kasi nga yun yung direction natin eh. Yan yung susundan natin. Ang sabi ng Romans 12:2, reading from TPT, and this will be our YDC verse challenge. Stop imitating... Ano yun, Tol? Sound check. Mo ko pa mo? Sound check. Bala ko siya, ninano ko. Alam, Borgar Ken? Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. But be inwardly transformed by the sound. Check. Sound. So, panyo ko bagyan ako. Okay, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Ang sabi dyan, stop imitating. Tigilan nyo na yung paggaya sa ideals and opinions ng mundong to. Tigilan nyo na. Do not conform to the pattern of this world. Uulitin ko lang, itong mundong to, meron siyang pattern. Mag-enjoy ka. Pagbigyan mo yung flesh mo, lahat ng desires na meron yan. Tapos yung pattern na yan, saan siya maglilid? Impyerno. Kuya Zap, totoo yung impyerno? Totoo po yung impyerno. Hindi siya hearsay lang. Hindi siya chismis lang. Real talk yung impyerno. At kung gaano ka totoo yung impyerno, praise God, totoo din yung langit. Ngayon, pili ka saan ka pupunta. Pero the Word of God, lalo na dito sa Romans na to, ini-encourage tayo na please, stop imitating the ideals, stop conforming to the pattern of this world. Alam niyo yung opinions ng mundo, ang sabi dito, no? Yung hanggang dyan ka na lang, bobo ka, mangmang ka, pabigat ka sa buhay, wala ka mararating, ikaw mabubuntis ka agad. Ikaw, koklak ka. Kapag meron nagsabing sa inyo ng ganyan, huwag niyong paniwalaan. Ito yung masakit sa atin eh. Tsaka mahirap. Mas pinaniniwalaan natin yung sinasabi ng tao sa atin kaysa sinasabi ng Panginoon sa atin. We always tend to hold on to the word of these people kaysa panghawakan natin yung salita ng Panginoon. And that's the problem. Mas minimeditate natin yung sinasabi nila kaysa sinasabi ng Diyos sa atin. Ano yung dapat natin gawin kapag sinabi nila, ikaw ganyan ka na lang talaga. Hindi, sabihin mo, binago na ako ng Lord. Binago na ako ng Panginoon. Yes, I was a sinner. But now I'm an overcomer. Now I am forgiven. Kailangan alam mo yung katatayuan mo. Kasi kung hindi mo alam yung identity mo, sorry to say this, kapag hindi mo alam yung identity mo kay Kristo, masusunod ka na lang sa takbo ng mundong to. Gagayahin mo na lang sila. Ito yung gagawin natin. Let us stop entertaining human opinions and start listening to the voice of the Holy Spirit. Let us stop entertaining
human opinions and start listening to the voice of the Holy Spirit. Eh Kuya Zap, hindi ko siya naririnig. Bakit? Kasi sarado yung Bible mo. Kuya Zap, hindi ko marinig yung banal na spirito. Hindi ko alam kung ano yung tama at mali. Kuya Zap, ano ba yung gagawin ko? Buksan mo yung Bible mo. Merong sagot dyan. Merong sagot dyan. There lies the answer to our questions sa buhay po natin. Alright, at ang sabi dyan, no, after ng total reformation, after mong ipabago sa Panginoon yung pag-iisip na meron ka, after mo siyang tanggapin, hindi instantly kasi, matindi na ako sa faith. Hindi. Merong pagbabago. Kapag pinabago mo na yung pag-iisip mo sa Panginoon, yung iniisip mo, yung gusto na ng Panginoon, how? According to the Word of God, then ang sabi yan, you can discern God's will. Doon mo makikita yung will ng Panginoon. Doon mo malalaman yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Ano ba yung gusto niya para sa'yo? As you live a beautiful life, as you live a satisfying and perfect life in His eyes. Papaano yan? As we live according to the Word of God. Nakukuha ba, YDC? YDC, andyan ba kayo? Kailangan na mumuhay tayo according sa Word ng Lord. Hindi according sa gusto lang natin. Kaya marami bumabagsak sa pananampalataya, mas sinusundan yung gusto ng laman kaysa sa gusto ng Panginoon. Bakit maraming umaalis? Kasi hindi na namimit yung wants nila. Hindi na kasi nararamdaman yung goosebumps. Wala na kasi yung apoy dati. Bakit? Kasi hinayaan nilang mawala. Bakit? Kasi pinagbigyan na nila yung flesh nila. And if you are that person, you are in the verge of giving up sa iyong pananampalataya, you're in the point na ayaw mo na mag-attend, last mo na lang to, kapatid, sinasabi ko sa iyo, hindi pa to last. Huwag mong pakinggan yung demonyong bumubulong sa iyo. Kapag merong kaibigan mo na nagsabi sa iyo, huwag ka na mag-attend, sabihin mo, demonyo yan. Hindi siya, spirito nasa kanya. Palagay mo, sasabihin sa ni Lord, huwag ka na mag-attend? Hindi. We need to discern. Ang sabi dito, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish. Huwag tayong maging mangmang. Ang sabi po dyan, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine. Huwag kang magpakalasing. Kuya Zap, hindi naman wine yung iniinom ko, Red Horse eh. Piloso po. Which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God, the Father, for everything, in the name of our Lord Jesus Christ. Ang sabi po dyan, mag-ingat ka kung paano ka mamuhay. Huwag kang mamuhay ng basta-basta na lang. Huwag mong hayaan na mabuhay ka tapos kagising mo ng umaga, yung gagawin mo, routine na lang, wala ka ng ibang gagawin. Please, don't live like that. Sayang. Sayang yung kada araw na binibigay sa atin ng Panginoon kung nabubuhay ka na lang, gigising ka, maglalaro ka sa cellphone mo, manonood ka ng YouTube, Netflix, ng Korean, tapos wala ka nang gagawin. Sayang. Kaya nga ano yung tinuro sa atin dito? The moment na nagising ka, syempre manalangin ka, you worship God. Instead of looking yung messenger mo, yung notification mo, kung marami yung nag-like dun sa post mo, kausapin mo yung Diyos. Then you ask Him, Lord, what do you want me to do this day? Tanungin mo siya, Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko ngayong araw na to? Hindi puro ka cellphone. Tingnan mo yung mukha kang keypad. Kaya kayong mga magulang natin, kapag sinishare mo na tayo, no? Masakit yung ulo mo. Bakit? Kaka-cellphone mo yan. Isipin mo na tapilok ka, anong reason mo? Kaka-cellphone mo yan. Nangyari sa akin eh. Uy, grabe na ka mamakaya. Kasikan na. Nahulog akong agdan eh. Nagkaroon ako ng misstep. Bakit? Kaka-cellphone ko yun. YDC, if we really love the Lord, mas mahaba yung time natin in spending in His Word kaysa sa mga bagay na yan. Real talk lang. Pakisabi, real talk lang. Be very careful how you live. Ang sabi dyan, not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity. Alam nyo, malapit na dumating si Lord. Naniniwala ba kayo malapit na dumating si Lord? Sinong excited na darating na si Lord? Totoo? Totoo? Paano ka mamuhay? Wala kuya, games lang. Wow, excited nga. Alam niyo yung excited? Nagpe-prepare. Umalis yung may bahay ko, no, for 1 month, nagbakasyon sila.
Tapos, yung malapit ng datang, ay may maglinis ko ha. Naglinis kang bahay, lilinis mo yung banyo, pati yung ano namin. Tingnan mo naman dapat linisan. Excited ka eh. Siyempre excited ako. Pauwi siya eh, after a month. Alam mo yun, yung after ng kasal namin, doon lang kami naghiwalay ng ganong katagal. Tapos, dahil pauwi na siya, I'm excited. I need to prepare. Sabi ko magda-diet ako. Di lang ako nakapag-diet talaga. Pero nag-prepare ako. Hindi ako kumain ng rice. Black rice na lang, black rice. Pero naghanda ka. Bakit? Kasi mahal mo, kung talagang handa tayo sa pagdating ng Panginoon, kung excited tayo sa pagdating ng Panginoon, yung mga bagay na ginagawa natin, nakakapagbigay kapurihan sa Kanya. Hindi yung nakakapag-satisfy lang sa flesh natin. Are you there? Andyan pa ba? Do not be foolish, huwag kayong maging mangmang ang sinabi ng verse na to. But understand what the will of God is, what the Lord's will is. Ang ibig sabihin, kung hindi mo alam yung will ng Panginoon, mangmang ka. Kuya Zap, ayaw ko na maging mangmang, gusto ko maging matalino, papaano? Read the Word of God. Mamuhay ka according sa Word ng Panginoon. Kung Wednesday, free ka ng 6 p.m., pumunta ka ng prayer meeting. Yan yung, you are making the most of every opportunity. After nito, instead na tumakas ka, magsiyo ka. Kasi yung iba, kakuha nila ng juice. Tapos yung donut, nandun na sila sa gate. Kunyari nakikipag-fellowship, natol. Nasa Alphamart na. You want to live as wise? Sulitin natin yung mga pagkakataon na merong fellowship. Ang problema, mas gusto natin kasama yung mga kaibigan sa labas na walang Kristo na maglilid sa atin sa kasalanan at sa impyerno kaysa sa mga kaibigan, kapatid natin sa pananampalataya na makakapagpatibay ng ating faith sa ating Panginoon. Sometimes, ito yung real talk. Mas gusto natin silang kasama kaysa sa mga kasama maglalapit sa atin sa Diyos. Bad company corrupts good character. I hope hindi natin makalimutan yung bagay na yan. Alam niyo yung parable of the virgins. Merong 5 virgins na nag-ready ng kanilang lamp, ng kanilang oil. Tapos yung iba, ginasta lang nila basta-basta. Nung dumating na yung groom, anong nangyari? Yung 5 virgins, wala sila. Bakit? Kasi naghanap pa sila. Pero yung 5, ready sila. Ano yung ibig sabihin ng pagiging ready sa pagdating ng Lord? Araw-araw, filled ka ng Holy Spirit. Araw-araw, puspos ka ng banal na Spirito. And this, yung example ng parable of 5 virgins, search nyo. Nasa Bible yan. Ang ginawa nila araw-araw sa paghihintay nila sa Panginoon, pinupuno nila yung sarili nila sa banal na Spirito. They are being filled daily with the Holy Spirit. Punong-puno sila. Ang sabi dito, when we have no idea what to pray, let the Holy Spirit guide us to His will. Kapag hindi mo alam kung ano yung papanalangin mo, hayaan mo ang banal na Spirito ang magturo sa iyo. Ang sabi ng Romans 8:26-27, in the same way, the Spirit help us in our weakness. Sabi dyan, we do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance to the will of God. Nakita nyo, even yung Holy Spirit, kapag meron kang narinig, ang sinabi niya, patayin mo yan. Patayin mo yung tao na yan. Kapag meron kang narinig, sinabi niya, sampalin mo yan. Hindi Holy Spirit yun. Flesh mo yun. Kapag meron kang narinig, sige, nakawin mo na. Nakalaylay naman yung 100 eh. Sige na, magsinungaling ka na. Once lang naman yan eh. Sulitin mo na. Hindi yun boses ng banal na Espiritu. Boses yan nung laman mo. Yung demonyo na nagpupush sa'yo para gawin mo yung kasalanan na yan. Ang sabi yan, the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Ano yung will ng Lord? Yung word ng Lord. Ito ulit yun eh. Dito ulit tayo mag-fall eh. So kapag hindi natin alam kung ano yung papanalangin natin, magpatulong tayo sa banal na Espiritu. Meron mga pagkakataon, mananalangin ka, iiyak ka na lang. Meron mga pagkakataon, magtatangs ka lang sa prayer mo. Then let it be. Let the Holy Spirit guide you kung ano yung mga papanalangin mo. And then God also provide guidance for your career or business. Deuteronomy 8:18. Ang sabi po dyan, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Alam nyo, kailangan yung ma-check. According sa will ng Lord, kung yung course na gusto mo, gusto ba niya para sa'yo? Kung yung trabaho na gusto mo, gusto ba niya para sa'yo?
Now, paano natin ma-assess? Kapag ba pinasukan mo tong trabaho na to, kapag ba pinasukan mo tong course na to, or ginawa mo tong bagay na to, tapos hindi ka na nakapag-attend ng YDC, hindi ka na nakapag-attend ng CU, hindi ka na nakapag-attend ng mga gatherings natin, ng fellowship natin, tatanungin ko kayo ngayon, will ba ni Lord John? Kapag pinasukan mo yung trabaho na yan, yung business na yan, or yung pag-aaral, itong course na to, yan, check natin. Tapos namatay yung spiritual life mo, ang tanong, will ba ni Lord sa inyo yun? Hindi. Never gugustuhin ni Lord na mamatay yung spiritual life mo. That's why we are to ask for His will. Para i-guide tayo. Bakit? Para malaman natin. At the same time, nagagawa na natin yung gusto niya. Nabubuhay pa yung faith natin. Tumitibay pa yung pananampalataya natin. Kuya Zap, ito yung gusto ko. Diyan ka namamatay. Sa gusto mo. Naalala mo, gusto mo rin magkasala? Naalala mo, gusto rin ng flesh na yan na uminom? Naalala mo, gusto rin ng flesh na to na mag-commit ng adultery, ng fornication? Naalala mo, gusto ng flesh na to na manood ng pornography, mag-drugs, mag-vape? Gusto rin ng flesh yan. Kaya nagpo-fall yung isang tao sa gusto niya. Kaya nagsasucceed yung ibang tao kasi yung ginagawa nila, hindi yung gusto nila. Yung gusto ni Lord, yun yung ginagawa nila. Check natin. Discern natin kung ano nga ba yung will ng Panginoon. Nakukuha ba? Nakukuha ba? The key to your success in life is to discern God's will. Bago ako mag-move on, mabilis lang. Yung nililigawan mo ngayon, kung meron ka nililigawan. Yung naliligaw sa'yo, kung meron naliligaw sa'yo. Yan ba yung will ni Lord? Kuya Zap, yes. Siya yung will ni Lord sa akin. Bakit? Kasi kinis niya ako. Seryoso? Yan yung will ni Lord para sa'yo? Yung tao, yung partner, yung naliligaw mo or yung nililigawan mo, kung yung tao na yan is causing you to sin, iwan mo yan. Kung yung tao na yan gusto niya magkasala kayo, iwan nyo yan. Real talk. Uy, Kuya Zab, gusto mo mag-break kami? Wow! Kung mamamatay din yung spiritual mong pamumuhay dahil sa tao na yan, iwan mo yan. Mas importante pa rin yung eternal life kaysa sa pleasure na panandalian. Talaga mahal mo ko? Kung talaga mahal mo ko, kiss mo nga ako? Ay, huwag kayong tumawa, nangyayari to. Mahal mo ko? Sige nga, mag-sex tayo kung mahal mo ko. Oh, binigay lahat. After ibigay lahat, ano? Di na ako kinikilig sa'yo. Di na kita mahal. Anong nangyari? Nasira yung buhay mo. Why? You gave your all to this person na alam mong hindi naman siya will ni Lord. Paano mo malalaman yung will ni Lord sa relationship? Mag-undergo ka ng right process. Magpag-guide ka sa forerunner mo. Gets? Paano yan? Sa salita ng Panginoon. Huwag kayong magmadali. Malalaman natin yung will ni Lord. Alam nyo, pagdating ng Panginoon, pagdating ng panahon, ipapakita niya sa inyo that this person, tingnan si Kuya AJ. Yan. Tingnan si Kuya AJ tsaka si Ate Jen. Yan. Ha? Uy, paglalaki na po mo. Tingnan si Kuya Radley, si Ate Jai. Yan. Magbahay ko, syempre, andyan din. Malalaman mong will ni Lord. Alam mo, susuportahan kanya sa calling mo. Hindi yan mag-go against sa calling mo. Ayun, Jen, supportive ka kung Kuya AJ. Magbulgaran tamong yan ni Jen. Bakit talagang tanong ituloy tapag in December? Supportive yan. At saka hindi. Next. Empowered to walk in discernment. This means that through the Holy Spirit, we are empowered to discern good from evil. Yan. Malalaman natin yung tama at saka mali. The last days we are living in are marked by growing severity of evil. Grabe na ngayon. Sobra na yung kasalanan ngayon. We need discernment. Tama. We need discernment. Tama ba? The guidance of the Holy Spirit to distinguish between good and bad. Isaiah 5:20-21. How horrible it will be for those who call evil good and good evil. Whom turn darkness into light and light into darkness, who turn what is bitter into something sweet and what is sweet into something bitter. Next. How horrible it will be for those who think they are wise and consider themselves to be clever. Alam nyo, nangyayari na to ngayon. Okay lang mag-live-in. Huwag na muna kasal. Bakit? Para makita mo kung talaga siya yung perfect para sa'yo. No! According to the Word of God, kasal muna.
Huwag live-in. Idea kasi ng mundo yung pagli-live-in. Uy, tama lang na huwag mo munang lagyan ng gender yung birth certificate ng bata. Kasi hayaan mo siyang mag-decide kung babae siya, lalaki, transsexual. Alam nyo, ang dami ng gender ngayon. Aware ba kayo? LGBTQA++++. Unlimited na ngayon. They are calling good evil and evil good. Kapag kinurek mo yung isang tao, masyado kang judgmental. Masyado kang mapakialam. Mas maganda ng pakialaman namin yung buhay na meron tayo ngayon dito para hindi ka mapunta sa impyerno. Kaya kami nagkukorek ng paulit-ulit eh. Kaya kami nagre-remind ng paulit-ulit eh. Bakit? Para magkakasama tayo mag-worship sa langit. Gusto mo yon? Gusto mo yon? Ako gusto ko yon. Tayong lahat walang maiiwan. Kaya paulit-ulit kami nagkukorek eh. Kaya paulit-ulit kami nagre-remind dito eh. We need to discern yung good from evil. Kuya Zap, paano ko malalaman yung tama? According lang sa salita ng Panginoon. Ito yung tama, ito yung totoo. Regardless of kung anong standard na sinet ng mundong to, ako yung susundin ko. Dapat ito yung pananaw natin sa buhay. Ako anong susundin ko? Yung standard na sinet ng Bible. Palagi lang dyan, sa salita ng Panginoon. Nakukuha ba natin? Majority, listen to this, majority does not speak of what's right and true. Majority does not always speak what is right and true, but the Word of God does. Ang salita lang ng Panginoon. Hindi porket majority wins na agad. Well, sa atin, sa Pilipinas, nasa democracy tayo, kaya ngayon nananalo yung pinipili ng tao. Pero mayroong mga pagkakataon na hindi majority wins. Minsan kadalasan at dapat ito yung manalo, salita ng Panginoon. Kung ano yung tama, totoo. Kuya Zap, lahat sila nangungopya eh. Mangungopya ka. Will ba ni Lord John? Tama ba yun sa harapan ng Panginoon? Ano yung napag-aralan natin last time? Lahat pwede. Pero ang lahat, tama ba? Pwede naman gawin yan eh. Ang tanong. Pwede ka naman mangopya eh. Ang tanong. Pwede kang magnakaw, pero ang tanong. Pwede kang uminom, pero ang tanong. Palagi nating gamitin. Yung tanong na yun, tama ba to sa harapan ng Panginoon? Gets? Gets? Ay, huwag nyo kakalimutan yon. We can ask God for discernment heart to distinguish between right and wrong. Alam nyo, hindi ko na babasahin na mahaba to. Pero yung sa 1 Kings, nung si Solomon, humingi siya sa Panginoon. He did not ask for power. He did not ask for fame. He did not ask for money or wealth. Anong hiningi niya sa Lord? Discernment. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. Ito yung hiniling ni Solomon. Alam niyo, siya yung wisest man that ever lived. Si Solomon. Yan, si Haring Solomon. Pero alam niyo yung binigay ng Panginoon sa kanya, dahil ito yung hiningi niya, binigyan din siya ng Panginoon ng wealth. Binigyan din siya ng Panginoon ng power. Binigay ng Panginoon sa kanya yun. Bakit? Kasi yung hiningi niya is discernment. And tayo, we can ask for discernment. Kuya, wala ako nun. Kuya, hindi ko alam kung paano gawin yun. Hingin natin sa Panginoon. Ibibigay niya generously. Ibibigay ng Panginoon sa atin generously without finding any fault. Ang sabi po dyan. So we can learn to distinguish good from evil by studying the Word of God. To learn it, we need to practice the Word every day. Ang sabi ng Hebrews 5:13-14, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish between good from evil. Gusto mong malaman yung tama at saka mali, uulit-ulitin lang natin sa salita ng Panginoon. Kuya Zap, tama bang makisama sa labas? Kuya Zap, tama bang ganito? Tanungin mo yung Panginoon, Lord, tama ba to? Paano mo malalaman yung sagot? Buksan mo yung Bible mo. Kapag naghihintay ka ng sagot, pero sarado yung Bible mo, ang sabi nito, parang naghihintay ka ng text message, pero patay yung cellphone mo. Walang papasok. Wala kang maririnig. That's why tayo, kung madalas bukas yung phone natin, dapat mas madalas bukas yung Bible natin. Ilang beses kayo nag-charge sa isang araw? Mga iPhone? 3? 1? Android. Isa? Once a week? Lalo na kapag di ginamit, no? Gano'n natin kadalas hawakan yung phone kaysa sa Bible?
Eh, Kuya Zap, yung Bible ko nasa phone. Wow. Praise God. Gaano ka katagal nagbabasa? Baka nakabukas lang yung app. Pero meron ka pang isang cellphone pala. Gaano katagal? Alam nyo, basahin nyo rin yung Proverbs. Gusto mo maging matalino, gusto mo maging full of wisdom na tao, magbasa ka ng salita ng Panginoon. Yun lang. Palagi tayong babalik at babalik dyan. Alam nyo yung mga baby Christians, yung mga bago-bago? Kung 2-3 years ka na dito sa church, nag-YDC, nagsi-CU, pero ayaw mo pa rin ng correction, uy, nalano ka. Kapag sinare mo ng na-open ka agad, hindi mo, yan. Ano, hindi ko talaga maintindihan. Kapag binawalan kayo, ito na lang yung gagamitin ko kasi dito tayo nagkakaintindihan eh. Kapag kunyari, student ka pa, tapos luma-love life ka na, tapos anong gagawin mong reason? Wala kasi siyang girlfriend. Siya kasi wala pang boyfriend, inggit lang siya sa akin. Anong gagawin mong reason? Ganyan kayo, masyado kayong pakialamero. Alam nyo, basta kayo na salita ng Lord. Be intentional para mag-grow kayo. Kasi kung ganyan lang ng ganyan, pambihira na, malyari kaya kayo. Kuya Zap, meron akong nakitang vision. Ano yon? Si ano yung mapapangasawa ko? Kuya Zap, nakita ko siya, naka-red siya na damit. Kuya Zap, purple yung buhok. Kuya Zap, rainbow yung sapatos. Uy! Emotion mo yan! Hindi yan vision, emotion yan! Hindi yan fair si Lord. Alam mo, kung merong pinakita sa'yo, kung talaga si Lord yan, magko-confirm at magko-confirm yan. Ibibigay sa'yo ni Lord yan, kailan? Kapag tama na yung panahon. Kapag tama na yung panahon niya, hindi panahon mo. Nakukuha ba natin? Nandyan ba tayo? Alright. At saka tayo dito, I do believe and I hope, no, hindi puro blessings lang yung gusto natin. Gusto rin natin ng correction. Yan. Hindi puro love life lang. Gusto rin natin ng process. Gusto rin natin yung word ni Lord. Amen. Hallelujah. Developing a deep love that is filled with the fruit of the Spirit is crucial for us to discern what is best for us. Kailangan daw dinidevelop natin yung pag-ibig natin sa atin pong Panginoon. Philippians 1:9-11. Anyone who lives on... 9-11. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Ang sabi diyan, kailangan matuto tayong mahalin natin. Okay, yung Panginoon, matuto tayong magmahal, okay, deeply sa ating Panginoon, sa Kanyang salita, nang malaman natin kung paano mamuhay, nang gusto niya. Nang makita natin yung daan kung saan niya tayo gustong papuntahin. Ang sabi dito, let your understanding from love be deep to discern the best for yourself. Kailangan maging malalim yung pag-ibig natin, una sa Panginoon, sa Kanyang salita, nang makita talaga natin kung saan yung daan na dapat nating tahakin. Nakukuha ba natin? Para makita din natin yung mali at saka tama, hindi na tayo aalis. Dito na lang, sa salita ng Panginoon. Naalala niyo yung mga Bereans? The Bereans, after Paul preaches, anong ginagawa nila? Pag-uwi, chinecheck pa nila. Ito kasi yung problema. Kapag minsan nakaka-bless lang yung salita, okay na agad. Ngayon, ang dami ngayon sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, yung mga eloquent speaker, yung mga dynamic preacher, pero hindi yung Bible yung pinipreach nila. Be careful. Be careful. Paano mo malalaman kung tama o mali? Balik at balik ka sa salita ng Panginoon. Nakukuha ba natin? John 7:24, do not judge by appearances, but judge with right judgment. Ano yung right judgment? Bible. Biblical. Biblical tayo palagi. Magiging right lang ang judgment natin. Magiging tama lang yung judgment natin kapag nakita mo na sa word ni Lord. Nakuha ba? Nakukuha ba? The Holy Word of God is the source of good and right judgment. Walang question dyan. Wala tayong question dyan. Empowered to walk in discernment. This means that through the Holy Spirit, we are empowered to discern evil spirits. Ay, ating kung kwento kayo, Kenny. You are empowered. We are empowered to discern evil spirit. Ano yung mga evil spirit? Mga demonyo.
Okay, mga spirito na hindi nanggaling sa Panginoon. Check natin yan. Don't forget that Satan and his demons are always active in deceiving and harming us at every opportunity they can get every day. Alam nyo, lagi silang nandyan. Kahit ngayon, andyan sila. Merong bumubulong sa'yo, huwag mo nang pakinggan yung mataba na yan. Huwag ka nang makinig dyan. Paulit-ulit yung sinasabi yung salita ng Panginoon, ganyan-ganyan. Huwag mong pakinggan yan. Tignan mo, antokin ka. Ano yung iniisip ng karamihan ngayon? Ano kaya yung kape ba mamaya or juice? Anong kukunin ko? Cheese bread ba o donut? Let us discern. Ang sabi dito, 2 Corinthians 11:13-15. These people are false apostles. They are deceitful workers who disguises themselves as an apostle of Christ. But I am not surprised. Hindi na ako nasyak. Even Satan disguises himself as an angel of light. So it is no wonder that his servant also disguises themselves as servants of righteousness. In the end, they will get the punishment their wicked deeds deserve. That's why we need to be discerning. Bakit? Maraming lalapit sa atin na parang tama, na mukhang totoo yung sasabihin nila sa atin. Pero hindi pala. Akala natin galing sa Lord, pero hindi pala. Madaming tunog marunong, pero kampon ni Satanas. Listen to this. Marami kayong maririnig na tunog marunong, pero kampon pala ni Satanas. Paano natin malalaman kapag evil spirit sila? Contradicting sa salita ng Lord. Nagko-contradict palagi sa salita ng Panginoon. Kaya, YDC, let's be discerning. Check natin kung tama ba. Ephesians 6:12. For we are not fighting against flesh and blood, enemies, but against evil rulers, authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Alam nyo, yung tira sa atin, hindi naman palaging physical eh. Bago magmamanifest sa physical yan, merong spiritual na nangyayari. Spiritual realm is real. Spiritual realm is real. Tunay. Meron pong spiritual realm. Anong ibig sabihin yan? Kaya nga kapag umaga, inuna mo yung cellphone, kaysa sa Bible, or yung pagpipray kaysa sa cellphone, alam niyo nangyayari, abak pa, bad trip na ko. Umaga pa lang, wala ka ng gana sa buhay. Umaga pa lang, meron ng pressure, meron ng anxiety, meron ng stress. Bakit? Kasi inuna mo yun eh. Hindi maka-Diyos yun. Totoo man, hindi maka-Diyos yun. Real talk, Kuya Zap, hindi maka-Diyos yun. Hindi maka-Diyos yun. Yung uunahin mo yung cellphone kaysa sa Lord. You can never find anything in the Word of God na unahin mo yung ibang bagay kaysa sa Kanya. Ano yung gusto ng Panginoon? Unahin mo siya palagi. Unahin mo siya palagi. Palaging ganun. We are not fighting against flesh and blood. Huwag kang gumamit ng kamao para labanan si Satanas. Kuya Zap, mukha siyang demonyo, sasapakin ko to. Huwag kang gumamit ng mga gamit pisikal sa labang espiritual. Anong gagamitin mo? Salita ng Lord. This is our sword. Did you know that sa armor of God, sa Ephesians 6, basahin nyo, nandiyan yung armor of God, anim na sandata yan. Yung 5 dyan, pang depensa. Breastplate of righteousness, helmet of salvation, lahat dyan pang depensa. Iisa lang yung pang opensa natin. Ano yon? Sword of the Spirit, which is the Word of God. Paano ka lalaban kung yung sword mo, ganito lang? Uy, sabi ng Bible, kunyari, kausap mo sa Satanas, sabi ng Bible, ano ka? Ano? Ano ko? Mas matalino pa sa'yo si Satanas. Nakakahiya yun. Alam nyo, si Satan, memorize niya to. Marami siyang alam sa Bible. Ang problema lang sa kanya, hindi niya ginagamit. Hindi niya ina-apply sa buhay niya. Kaya siya naging Satanas eh. Pati yung mga demonyo. Ayun sa atin. Gaano lang, iano lang natin, just an illustration. Isipin lang natin, gaano na kaya kahaba yung sandata na meron tayo? Yung sword of the Spirit na meron tayo. Kuya Zap, ganito. Kuya Zap, ganyan, no? Bakit? Kasi we spend time lesser sa Bible. We put value on other things kaysa sa salita ng Panginoon. Ito yung panggamit natin. We are not fighting against flesh and blood. Then let us use spiritual weapons. Ano yan? Yung worship. Kuya Zap, hindi mo ba nakikita? Tumatalon ako kapag second set. Praise God. Nag-worship ka kapag second set. Kahit na nasa likod ka, pumupunta ka sa harapan, kapag goes to the left, lumalabas ka pa ng church for you to go to the left. Kapag go to the right, lumalabas ka rin ng church para mapunta sa kanan.
Ang tanong, pag-uwi. Listen to this. Pag-uwi, paano tayo nag-worship sa Lord? Ano? Oh. Check niyo yung puso niyo. Check niyo yung sarili niyo. I-discern niyo kung ano yung nagro-rule sa inyo. Is it the Spirit of God or evil spirits? Pili kayo. Pili tayo. The Holy Spirit is our helper in recognizing evil spirit. Lahat dyan, binanggit niya, merong manifestation of the Spirit for our common good. Sa 1 Corinthians 12, meron dyan yung Spirit of wisdom, message of knowledge by the means of same Spirit, faith, healing, teaching, miraculous powers, another prophecy. Ang sabi dyan to, another distinguishing between spirits. Okay, yung evil spirit ba, galing ba sa Lord or hindi? Sabi dyan to, another speaking in different kinds of tongues. All these are work of one and the same Spirit. Galing sa walang spirito. Kuya Zab, hindi ko pa nararanasan. Kapatid, hingin mo. Kuya Zab, hindi ko alam pa paano. Kapatid, hingin mo sa Lord. Hingin mo sa Panginoon. Alam nyo ba, sobrang generous ng Lord. Kung ang kanyang ambugtong na anak, hindi niya pinagkait eh. Ito pang bagay na alam niya makakatulong sa spiritual life mo. Ibibigay ng Panginoon sa atin. Lord, bigyan mo ako ng discernment, Lord. Lord, I want discernment. Lord, gusto ko lahat ng magiging decision ko galing sa salita mo. Hingi ka ng Lord, hingi ka ng wisdom sa Lord. Hingi ka ng discernment sa Lord. And then, magbasa ka rin ng salita ng Panginoon. Nakukuha ba natin? Dear friends, ang sabi dyan, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is from God. Ang sabi dyan, this is from God. This is not the spirit. This is the spirit of Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. So lahat daw na nag-acknowledge that Jesus is God, yan, paniwalaan mo yan. Lahat na nag-acknowledge, ang sabi yan, yung spirito na nag-acknowledge na Panginoon ang sinasamba nating si Jesus. Yan, okay yan. Bakit? Yan yung nasulat sa Bible eh. Pero the others are hindi. Alam nyo, kailangan nating maging vigilant, if I may use the word, no, kung tama yung term. Kailangan nating maging mapagbantay at maging maingat. There was this one time, nag-BTM kami, no? Nasa McDonald's kami. Alam niyo yung BTM na nabanggit ng ilang beses, yung Boys to Men. Meron akong mga tinuturuan na nakakasama mga kapatid natin na kung paano ba maging matured from Christian boys to godly men. Yun yung pinaka-BTM. So tinuturuan sila kung paano maging pure, kung paano lumakad according sa salita ng Panginoon. There was this one time, nag-session kami dito sa may McDonald's, Angeles, Santo Rosario. Then merong lumapit sa amin. Babae siya, medyo matanda. Tapos meron siyang, ito? Sugat? At meron siyang parang sugat dito. And then, nangihingi siyang pambiling gamot. So, generous itong mga to eh. Bunutan, no? May 300 plus siya siguro, mga 385. Bunutan. Tapos, pag-pray ka po namin, sabi ko, pinag-pray namin bago namin ibigay yung pera. Alam nyo, Jesus name, declare kami healing, ganyan-ganyan. Jesus name, amen. Ginanyan niya ako, ikaw, makasalanan yung mga mata mo. Sabi niya, pag meron kang nakikitang maganda, tinitignan. Yung maganda lang sa akin, yung asawa ko. Yan yung purpose ng Boys to Men eh. Maging loyal ka. Okay, tapos, ang dami pa sinasabi. Tapos sabi ko, nagpipray na ako. Why? Because I sense something. I discern something. Sabi ko, Lord, wag lang ako hahawakan nito, sabi ko. So, after niyang gawin yun, sabi niya, may asawa ko ba? Meron po, loyal ako sa asawa ko. Ganyan yung sinasabi ko sa kanya. Then, hinawakan niya ako sa likod. 2 beses. Alam niyo, the moment na hinawakan niya ako, yung lahat ng kinain ko, gusto kong isuka, tapos sobrang nahilo ko. That very moment, what I did is, nagbabind ako ng demonyo. Bakit? Because mabulok yan eh. Abaw yeah? Kasi katabi ko yung babae. Sobrang baho ng babae. At hindi yun dahil mabaho siya. Because there's an evil spirit inside of her. Why? Yun yung same spirit na naamoy ko for the first time in my life. Nung nagseryoso na ako sa Lord, merong pumuntang magtatawas. Alam niyo yung magtatawas? Maglalatag ng tubig, lalagyan ng itlog, kandila, something. Pagpasok ng babae na yun, dahil merong pinatawas yung mga pinsan ko dati. Yung tatay niya, pinatawas niya. Ayun, sobrang baho. And that is the same smell that I've smelled dahil dito sa babae na to. So I know, right there and then, that this woman, hindi siya normal lang na tao. Merong battle na nangyari. Imagine, after kong pag-pray, kinondem ako. Wow.
Ikaw, Ana, mga mata mo, ganyan. Ito nga, BTM na to, for purity to eh. Tapos ikaw yung nagli-lead. Alam, balo mo, itang buong being ito, yung araw na yun, gabi, may glinis na pakanta na. May kahit mo na. Alam nyo, babattle kayo kayong prayer. Praise God, victorious tamo. Praise God, we are covered by the blood of Jesus. This evil spirit attempted to do something, pero hindi siya nanalo. Bakit? Kasi matagumpay na agad tayo. And this is what I want you to be careful of. Hindi lahat na nagsasabing magandang bagay sa'yo, tama. Check natin kung according sa word ng Lord. Be discerning. Marami mga demonyong pakalat-kalat. Merong mga demonyo nagaan yung tao. So mag-ingat tayo. Nakuha ba natin? We need to be discerning. Do not quench the spirit. Do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good. Reject every kind of evil. Do not quench the spirit. Yung quenching, ang sabi dito, no, merong difference yung grieving and quenching. Yung grieving the Holy Spirit, ginagawa mo yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Ano yan? Kasalanan. Simple lang. Yung quenching, okay, if you quench the Holy Spirit, hindi mo ginagawa yung mga bagay na pinapagawa niya. In layman's term, disobedience. So let us not do both. Let us not do both. Let us not grieve and let us not quench the Holy Spirit. Ang sabi dyan, no, reject every kind of evil. Bakit? Kapag nag-compromise ka na, hindi mo na maririnig yung banal na Espiritu. Kapag namuhay ka na sa kasalanan, kapag kalyado na yung puso mo, alam nyo ba, mas nakakatakot. Hindi nakakatakot yung kinokorek ka ni Lord eh. Masarap nga kapag kinokorek ka ni Lord eh. Mas nakakatakot yung hindi ka na kinakabahan kapag meron kang ginagawang kasalanan. Mas nakakatakot kapag nag-enjoy ka na lang sa kasalanan tapos hindi mo na naririnig yung banal na Espiritu. Nakakuha ba natin? Anong ibig sabihin nun? Pa-impyerno ka na. Instead of conviction, you will hear condemnation. Why? Hindi ang Lord yung magko-condemn sa'yo. You condemn yourselves. You condemn yourself by doing the things that God does not want you to do. Kaya we need to be discerning. We need to be discerning. Review tayo, empowered to walk in discernment, empowered to discern the will of God, to discern good from evil, and to discern evil spirits. Ito yung binasa ko, yung sinabi ko kanina, if any of you lacks wisdom, sabi ng James 1:5, you should ask God who gives generously without finding fault, and it will be given to you. Hingin mo lang sa Lord. Hingi ka sa Lord. Lord, give me wisdom. Ibibigay naman ng Panginoon sa atin. Yung John 14:26, last verse natin. But when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Uulitin ko lang. What will the Holy Spirit remind you kung hindi ka nagbabasa ng Kanyang salita? Kung hindi ka nagbabasa ng Word ni Lord. So, I hope nakuha natin yung pinaka-focal point ng message na to. If we want to be discerning, we will be a voracious reader of the Word of God. Magiging gutom tayo sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Always acknowledge the Holy Spirit and experience victory in your life. Palagi ito, as in every step of the way, acknowledge the Holy Spirit. Kaya nga, bakit merong mga talunan? Bakit puro depressed? Bakit puro anxiety na lang? Bakit puro brokenness season na lang at hindi na nakaalis doon? Why? Kasi hindi ka filled. Hindi tayo na natiling filled. Maybe you were filled before, pero hindi mo hinayaan na mapuno ka ng banal na Espiritu ngayon. Church, YDC, check natin. For us not to stay sa brokenness season, sa drought season ng buhay natin, sa taglagas na season ng buhay natin, sa anxiety, sa depression, be filled with the Holy Spirit. Magpapuno tayo ng banal na Espiritu. Nakuha ba? Sino yung simula sa araw na to, magiging discerning na siya? Sino yung simula sa araw na to, magiging discerning siya? Kung ikaw yun, tumayo ka. Let's pray. Thank you, Lord.